Inutos ng elder kay Sovereign na kailangan nitong kumilos kaagad bago pa mahuli ang lahat. Nagpasalamat ang Sovereign Qin at sinabi na susunod siya kaagad sa tatlong senior. Tinawag niya sina Aiming at Yingying, na agad namang dumating ang kanyang dalawang disciples. Inutos ng Sovereign Qin dalawa na ipakalat ang balita sa mga elders ng Kaiyuan sect na ngayong taon ay mapapaagap ang pag-recruit sa mga disciples. At ma-advance ang inner disciple worship ceremony. Agad namang sumunod ang dalawa sa kanilang master. 3 araw ang nakalipas sa harap ng main hall plaza ng Kaiyuan sect. Magtipon-tipon ang mga inner disciple at nagtataka sila kung bakit na-advance ang master-disciple competition. Sinabi ng isang inner disciple na narinig niya na mas magiging mahirap ang competition ngayon kaysa noong isang taon. At kung alam ng lahat na mayroong daang-daang inner disciple sa ngayon. Sa katotohanan na ang elder ay may kakayahan na kumuha ng 7 inner disciples. At ang sino mang disciple ang tatanggapin ng mga elders bilang kanilang sariling disciple ay pabor na ng langit. Pahayag ng Grand Elder na si Wang Fen na ang competition ngayong taon ay mas mahirap pa sa nakaraang competition. Mungkahi ni Exidong na nasa 4th stage of Transcendent Realm, ika-9 na elder na ngayong taon ay naglaan ng atensyon ng Sovereign kaya ang lahat ay kinakabahan. Ayon sa pangalawang elder na si Shan Miao, nasa 1st stage of Martial King Realm, na wag nang masyadong sinasabi kung di maupo na lang sila. Mungkahi ng isang disciple na kung nakikita ba ng mga ito ang Grand Elder at ang pangalawang elder. Ang mga ito ay mga powerhouse na nasa Martial King Realm. Ang disciple na mapili nila ay talagang napakaswerte. Sinabi ni Elder Kiyo na ayon sa gaganaping competition ay ang elder ay pipili ng kanyang disciple base sa performance na ipinakita nito sa field. Kaya umaasa siya na gagawin ng lahat ang makakaya at ipapakita ang kanilang mga pinag-aanayan sa competition. Dineklare ni Elder Kiyo na ang competition ay sa Pagoda Ascent Test. Ilang sandali lang ay nagtungo na ang lahat sa pasukan ng pagoda. Napapasabi na lang ang mga inner disciple na hindi nila makita ang tuktok ng pagoda. Salaysay ni Elder Kiyo na sa taas ng pagoda ay may maliit na stone platform na may lotus flower na simbolo na naabot na ang dulo. Dapat ay kukuha ang kalahok at babalik sa ibaba nang walang nangyayaring insidente. Matapos noon ay idineclare na ng elder na simula na ang competition. Nagunahan ang mga inner disciple paakyat ng pagoda at lahat ay gustong maunang makaabot sa tuktok. Maya-maya ay natigilan ng mga disciples matapos nakaramdam ng malakas na pressure na pinipigilan silang makakilos. Hirap na hirap ang lahat sa pag-akyat dahil sa malakas na pressure na pumipigil sa kanila. Liban kay Yeon ay ang lahat ay halos hindi na maigalaw ang mga paa. Napangiti si Yeon matapos mapagtanto na ang pagoda ay nagtataglay ng pressure na tumitimbang ng libo-libong bigat. Napatanong na lang ang isa na paano sila makakarating sa itaas kung bawat hakbang nila ay bumibigat ang gravity. Sinabi ng isang elder sa ika-9 na Elder Exidong na masyado naman itong naging malapit ngayon kaysa noong nakaraan. Sinabi ng ika-9 na elder na wala siyang pagpipilian kundi gawin iyon at hindi siya makakakuha ng disciples kung hindi niya gagawin iyon. Dagdag pa nito na sinabi sa kanila ng Sovereign na mas hirapan ang competition at huwag magmadali. At ginamit lang naman niya ay 70% ng kanyang kapangyarihan. Pero halos gumapang na ang lahat sa bigat ng pressure. Ayon pa sa elder na mas lalakasan pa niya ang kapangyarihan kapag may taong nagtangkang mas umangat pa sa tuktok. Dagdag pa nito na walang sino man ang may kayang lampasan ang kanyang pressure at walang makakaakyat sa tuktok. Pero laking gulat niya at napasabi ng imposible matapos makita ang ating bida na lumalakad pataas na parang walang nararamdaman na malakas na pressure. Minamani lamang ni Yeon kaya gulat na gulat ang lahat ng elders. Napaisip na lang sila na napakadali lang sa ating bida ang samampa. Sa isip-isip ng ating bida na ang ganong klase ng pressure ay walang epekto sa kanya. Sa sandaling naka-activate ang kanyang Vajra-glazed physique technique ay kayang-kaya niyang tumagal ganong pressure. Inasar ng ika-7 elder na si Huyan Feng ang ika-9 na elder at sinabi nito na parang hindi yata ito kumain ngayong araw. Dahil ang 70% ng kapangyarihan nito ay kayang-kayang lampasan ng isang baguhang inner disciple. Nainis ang elder kaya mas tinindihan niya ang paglalabas ng pressure. Mas nahirapan ang mga inner disciples at gumapang na ang mga ito dahil sa sobrang bigat ng pressure.
Samantalang ang ating bida ay husay lamang sa paglalakad sa hagdanan. Sinabi ng Elder Exi na sa pagkakataong ito ay ginamit na niya ang 70% ng kanyang kapangyarihan kaya sa palagay niya ay gagana na iyon. Pero hindi siya makapaniwala na baliwala lamang kay Yeon ang pressure na iyon. At pupogi lang na lumalakad pataas habang naglalabas ng malakas na dilaw na enerhiya. Napasabi na lang siya na ang lakas ni Yeon ay talagang kamangha-mangha. At ang lakas nito ay lagpas sa lakas ng ibang inner disciples. Ang level ng body refining arts nito ay hindi pa umiiral sa Kaiyuan sect. Natuwa ang Grand Elder sa performance ni Yeon dahil hindi na masama iyon. Napangiti sa galit si Elder Han dahil mas lumakas pa si Yeon. Ayon sa ikalawang elder na marahil maraming inner disciples ngayon ay may magandang qualifications, pero kakaunti lamang ang maaaring mapanatili. Manghang-mangha si Fang Yaling dahil hindi man lang naaapektuhan si Yeon ng matinding pressure, samantalang siya ay nahihirapan. Naglabas na ng aura sa espada ang ikapitong elder para siya naman ang magpakitang gilas. Ayon sa kanya na walang sino man ang mas mabilis sa kanyang mga atake. Sunod-sunod siyang umatake ng slash patungo sa mga inner disciples na nasa pagoda. Matapos tamaan ng mga disciples ay nagsigawan na ang mga ito habang nahihirapan sa pag-iwas. Nag-alala na si Fang Yaling dahil sa malakas na ataking natama sa kanila na pinipilit silang kumilos. Kailangan nilang sanggahin ng kanilang sandata ang mga atakeng iyon para mapanatili ang kanilang pag-abanti sa taas. Ayon sa ikatlong elder na ang second level ng test ay umakyat sa pagoda habang inatake. Ang paraang iyon ay para sanayin ang mga disciples na palakasin ang reflexes para handa sa anumang uri ng pag-atake sa bawat pagkakataon. Ang teknik ng ikapitong elder ay kilala sa talas ng mga slash nito. Ang atake nito na sinamahan pa ng pressure ng ikasyam na elder ay kahit na disciple na nasa level ng transcendent realm ay mahihirapang maiwasan. Liparan ang mga inner disciples matapos tamaan ng mga ataking iyon. Kumilos si Yeon ng napakabilis habang sinasabi na ang ataking iyon ay hindi sapat para gumamit siya ng 20 folds attack speed. Gulat na gulat ang ikapitong elder kung paano naging ganoon kabila si Yeon. Ngumiti lamang si Yeon habang nakatingin sa elder. Ginanahan naman ang ikapitong elder dahil sa ipinakitang bilis ni Yeon. Kaya mas umatake pa siya ng sunod-sunod patungo sa mga inner disciples at sa ating bida. Mas nahirapan ang mga inner disciples dahil ang sword attack ay mas lumalakas pa. Ginawang triple ng elder ang kanyang mga sword attack at sinabi na tingnan nila kung magagawa pang makatagal ni Yeon. Patuloy lang naman na iniiwanan ni Yeon ang mga pag-ataking iyon. Mas binilisan pa ni Yeon ang pagtakbo kaya manghang-mangha ang mga elders na kahit pressure at sword attack ay walang silbi para pabagalin si Yeon. Inis na ang ikasyam na elder dahil kahit gamitin pa niya ang buo niyang lakas ay hindi niya kayang pabagalin ang ating bida. At mas bumibilis pa ito. Nakangiti si Yeon habang iniisip na kahit malakas ang sword attack ng ikapitong elder ay wala yung silbi kung bilis lang ang pag-uusapan. Inakyat niya ng paikot ang pagoda sa bilis na halos hindi masundan ng mga elders. Maya-maya ay malapit na sa tuktok si Yeon kaya ang dalawang elder ay pinagpawisan na para lang pigilan si Yeon. Sinabi ng ikasyam na elder na ang test ay matatapos ni Yeon nang wala pang kalahating oras. At paano nila iyon ipaliliwanag sa sovereign? Ayon sa mga elders na talagang nakakamangha ang kakayahan ni Yeon dahil kaya nitong baliwalain ang matinding pressure ng ikasyam na elder. Biglang tumayo si Elder Han at sinabi na si Yeon ay maraming sekretong tinatago. Nagtinginan sa kanya ang mga elders at sinabi dito na magsalita pa ito. Sinabi ng Elder Han siya na ang ipinakita ni Yeon ay ang teknik na nagdadagdag ng attack speed at maituturing iyong secret art. At tungkol naman sa cultivation ng kanyang physical body, ay kailangan nilang kunin kay Yeon ang secret art nito at sa paraang iyon ay lalakas ang kanilang Kaiyuan sect sa pamamagitan nun. Sinabi ng isang elder na may punto nga ang ika-6 na elder, pag nakuha nila ang secret art ni Yeon ay magagamit nila iyon para mapalakas ang kanilang Kaiyuan sect. Mas namangha pa ang elder sa talentong mayroon si Yeon. Mungkahi niya sa lahat na gusto niyang gawing disciple si Yeon at bibigyan niya ng maraming rewards. Tuturuan pa niya ito ng mga secret art at gagawing core disciple para sa hinaharap.
Nagsalita ang ikatlong elder at sinabi na masyado ang mga ito para sa isang pagkilala. Dagdag pa na ang isang martial artist ay magpapasya para sa kanyang sarili. At ang kanilang Kaiyuan sect ay palaging mapag-intindi na turuan ang mga disciples. Kaya nakakahiya ang mga ito na kunin ang isang disciple na nagtataglay ng secret art. Hindi na lang nakapagsalita ang dalawang elder dahil sa sinabi ng ikatlong elder sa kanila. Sa isip-isip ng Elder Hansia na bakit ang isang tao na ang tataglay ng secret art ay nananatili sa kanilang Kaiyuan sect. Mungkahi ng ikalawang elder sa Grand Elder na wala pa itong tagapagmana ng Dongle Sword Technique nito, sa palagay niya ay si Yeon ay nararapat doon. Sagot ng Grand Elder na magintay lamang sila ang tingnan ang mga susunod na mangyayari. Nakarating na si Yeon sa tuktok ng pagoda kaya pinag-usapan siya ang mga tao at napasabi ang mga ito na kung tao pa ba si Yeon dahil napakabilis nito. Sa isip ni Yeon na hindi naman mahirap ang competition. Ang kailangan lamang niyang gawin ay pitasin ang lotus flower at bumaba sa lupa. Nang akmang pilit asin na niya ang lotus flower ay may kakaiba siyang naramdaman. Nakaramdam siya ng isang bagay na parang mental attack. Napapante siya sa isang lugar na kulay asul ang kapaligiran. Naglingon-lingon siya sa paligid para maghanap ng clue. Nakahinga naman ng maluwag si Yaling nang marating ang kinaroroonan ni Yeon, humahanggos at pasigapan niyang tanong sa ating bida kung bakit hindi pa nito pinipitas ang lotus flower. Nakapikit na animoy wala sa sarili naman ang ating bida habang nasa harapan ng magandang bulalak, pinagtataka naman ng dalaga ng hindi pagsagot ni Yeon sa kanyang mga tanong. Patuloy ang may pag-aalalang tanong ni Yaling kung maayos ba ang lagay ng ating bida, ngunit wala pa rin itong imak na nakapikit. Ayon naman sa isang elder kailangan pagdaanan ni Yeon ang huling pagsubok ng isip, oras na mahawakan ng martial artist ang lotus pagdadaanan nito ang mahigpit niyang kinatatakutan. Sakaling hindi malampasan ng disciple ang pagsubok na iyon at tuluyang madala ng ilusyon at takot, kahit na makuha niya ang lotus ay hindi pa rin siya tagumpay na makabababa sa pagoda. Sa kabilang banda naramdaman ni Yeon ang kakaibang puwersang bumalot sa kanya, at sa pamamagitan ng ilusyon nagpakita ang halimaw na may maraming mga mata. Nang makita ito agad na pagtanto ni Yeon na mental test ang panghuling pagsubok sa kanya, kaya't walang pag-aalinlangang mahigpit na hinawakan ang kanyang espada. Isa-isang nagsilabasan ang mga taong pinatay niya na animoy mga zombie, na gusto siyang atakehin at patayin habang halata sa mga ito ang matinding galit. Ramdam naman ni Yeon ang unti-unting paglapit ng mga ito sa kanya, kasabay ng nakakapangilabot na kapangyarihang nagbabadyang yamakap sa kanyang pagkatao. Patuloy ang paninindek ng mga pusit na talunan ngunit wala namang balak na magpatalo si Yeon, saad niya na nararapat lang sa mga ito ang mamatay at kahit ang pagiging mental monster ay hindi nararapat para sa mga ito. Malakas niyang iwinasiwas ang nagliliwanag na espada, na pinagtawanan lang ng mga mapanlinlang na halimaw. Pinalibutan siya ng tumatawang mga mukha ng mga pangit na nilalalang, at may paninindek na saad na sila ang nagpapatakbo ng ilusyon sa loob ng isip ni Yeon. Seryusong tanong naman ni Yeon na kung hindi gumana ang isang was-iwas ng espada. Paano kaya ang 100 o 1,000 was-iwas ng espada? Halatang hindi naman inaasahan ng mga bukang pusit nagsinabi ni Yeon, kaya't gulat na natulala na lang ang mga ito. Kasunod yun walang pagsasayang ng oras na inundayan ng was-iwas ng espada ni Yeon ang ilusyong halimaw, kaya't nagsunog ang mga ito sa lakas ng third form ng 9 Swords of Nirvana. Napapangiti na lang si Yeon habang patuloy ang pagsugod at walang kapagurang pag-atake, sa nagtatalsikang mga mukha ng pangit na mga pusit. Malakas na sigaw na lang ang umalangaw nang tapusin ni Yeon ang mga ito, sa pamamagitan ng spirit execution na tumupok sa talunang mga halimaw. Takang tanong naman ng mga nasa paligid kung bakit nagpapakawala ng weirdong aura ang lotus flower na nasa harap ni Yeon. Gulat na natigilan naman ang lahat ng mga elder dahil batid nilang, nangangahulugan ng pangyayaring ito na malapit nang masira ni Yeon ang nakapalibot sa kanyang mental barrier. Halos madala ng malakas na hangin si Yaling na nagmumula sa enerhiya ng ating bida, ngunit patuloy ang pag-aalala nito kay Yeon at layuning manatiling nakabantay sa ating bida. Sa kabilang banda habang patuloy na nakikipaglaban si Yeon sa loob ng ilusyon, saad niyang tanging mahihina lamang ang magagawang makaya ng kanilang mental monsters, kasunod ang pagliliwanag ng mata at pagpapakawala ng nakakapangilabot na aura.
Kasabay ng paggiya ng espada paunahan pahayag pa ni Yeon na wala siyang dapat ikatakot, gayong dalisay ang kanyang pag-iisip at nasa ayos ang kanyang pag-uugali. Naging isa naman ang lahat ng mental monsters at naging dambuhalang halimaw, habang may paninindik na saad na sumuko na si Yeon at tanggapin ang kanyang mapait na kapalaran. Kumunat naman ang noo ni Yeon sa mga pahayag ng halimaw, at kasunod ng pagtalon sa ere ang pahayag ba na sa kanya ang desisyon kung naising maging isang god o isang demon. Pasigaw pang saad ni Yeon na siya lang ang may kakayahang kontrolan ang kanyang kapalaran, at sino mang haarang sa kanyang daanan ay siguradong haantong sa kamatayan. Pagkasabi niyon malakas niyang inatake ng espada ang halimaw at nawasak ang mukha nito na labis na nakapinsala dito. Nagsimulang yumanig ang lupa maging ang buong pagoda, kaya't kabadong napaatras sa kinaroroonan ang mga elder. Agad naman nilang napansin ang simulang paglaglag ng mga pitik ng pader ng pagoda, indikasyon na malapit na itong tuluyang bumagsak. Isang sigurado at malakas na pagbuwelo pa ang muling ginawa ni Yeon, saka sa huling pagkakataon ay inatake ang dambuhalang halimaw. Tuluyan namang bumagsak ang pagoda kasabay ng pagkatalo ng halimaw, kaya't utay-utay na nagbagsakan ang ibang mga disciple. Upang protektahan at hindi mapinsala ang mga disciple, agad nagcast ng spell ang mga elder upang gawan sila ng energy barrier, kaya't palutang-lutang sa loob ng bula ang mga lalaking dahan-dahan sa pagsagsak. Kitang-kita naman nilang lahat ang kagilagilalas na naganap sa pagodang nagkaguti-guti, habang wala pa din silang idea kung ano ang tunay na naganap sa pinakatuktok nito. Habang patuloy ang pagtatakang tanungan ng ibang mga disciple, napansin nila agad si Yeon na nakaapak sa tipak ng padertanan ang kanyang espada. Tanong pa ng ating bida kung ano ang palagay ng mga elder sa ipinakita niyang husay. Saka itinaas ang lotus flower upang ipakita ang kanyang tagumpay, kasabay ang pagtatanong kung pasado bang maituturing ang kanyang nakamit. Hindi naman agad nakaimik ang mga elder habang pinoproseso pa sa kanilang isip ang mga nasaksihan. Hindi naman akalain ni Elder Han na ang pasaway na si Yeon ay magagawang magtagumpay sa misyon ng hindi man lang napipinsala. Natulalang tanong na lang ni Elder Zia Dong kung tunay bang baguhang disciple si Yeon. May pag-aalalang tanong naman ng Grand Elder kung ayos lang ba ang Elder na gumamit ng mental test, saad naman ito na masyadong agresibo ang mga taktikang ginamit ni Yeon. Napamura na lang sa isip si Elder Han at nagngingit-ngit ang ngipin sa inis, dahil batid niyang mas lalo pang lumakas ang cultivation ng ating bida. Nag-aalalang napatakbo na lang palapit kay Yeon si Yaling, kasabay ang pagsisiguradong maayos ang lagay ng ating bida. Batid ng Grand Elder na kakaiba ang angkin talento ni Yeon dahil ani ay wala pa siyang nakitang ganoon kabilas na kawala sa mental test, sa tagal ng taong inilagi niya sa Kaiyun sect at marahil si Yeon ang pinakamalakas niyang nakita. Nakahinga naman ng maluwag si Yaling matapos sabihin ni Yeon na maayos ang kanyang kalagayan. Sa kabilang bansa ayon pa sa Grand Elder, taglay ni Yeon ang malakas at dalisay na puso ng martial arts, kaya't hindi siya kailanman mitatenggay ng kahit anong banta ng panganib. Agad namang pinunasan ni Yaling ang kanyang pawis matapos tuluyang mapawi ang pag-aalala at takot para sa ating bida. Sa pagkakataong iyon nais na ni Yeon na malaman ang resulta ng buong kompetisyon, hindi pa siya natatapos ay agad siyang idineclare ng Grand Elder bilang first placer. Papuri pa niya sa ating bida na hindi lang ang pisikal nitong anyo ang malakas, kundi pati na rin ang tibay upang mapalago ang kanyang talento. Nagkagulo naman ang mga elder kabilang na si Elder Han na lahat ay pawang nais makuha si Yeon, upang gawin nilang direct disciple upang anilay mas mapalago ang kanyang cultivation. Mausisang tanong naman ng isang elder kung bakit nagpapakita na ngayon ng interes kay Yeon, si Elder Han na dati ay halatang walang tiwala sa kakayahan ng ating bida. Sagot naman ng matanda na nagbago na ang kanyang pananaw tungkol kay Yeon, kagaya na lang din ng pagbabago ng isip ng nagsalitang elder. Nasa isip naman ni elder na dahil na kay Yeon ang atensyon ng lahat, magiging mahirap sa kanya na mapatay ito sakaling maging direct disciple siya ng sinumang elder. Dahil dito na pag-isip-isip niyang idedala niya si Yeon sa kanyang mga pakpak, sa kahahanap ng tiyempo upang magawa ang maitim niyang layunin. Hindi na napigilan pa ng mga elder ang kanilang pag-uusisa, at upang mapigil ito ginamit ng Grand Elder ang immobilization kung saan mapipigilan ang mga ito sa pagkilos. Natigilan naman ang mga elder na hindi na makagalaw dahil sa spell, sa katanong ng Grand Elder kung nais ba ni Yeon ba maging direct disciple niya.
Manghang pahayag naman ng mga nakakita na isang pangarap ang maging direct disciple ng Grand Elder. Ngunit pagpipigil na saad naman ng isang elder na pandaraya ang ginagawa ng Grand Elder, dahil anyay first come first serve ang dapat pairalin. Sagot naman ng Grand Elder na mas pinapahalagahan sa Kaiyun sect ang seniority, kaya't nararapat lang na mauna siyang piliin ng nais niyang disciple. Hindi naman inaasyanan ng mga elder na gagamitin ng Grand Elder ang kanyang seniority, upang makuha ang pabor na mapasa kanya ang pagkakataong maging disciple si Yeon. Matapos sumang-ayon sa kanyang mga pahayag ang iba pang mga elder, agad niyang tinanggal sa mga ito ang kinast na spell ng immobilization. Dahil dito naisip ni Elder Han na talagang hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na mapatay si Yeon, sakaling magpatuloy ang ganoong pag-aagawan ng mga elder kaya't naisip ang gamitin ang nakatago niyang alas. Pinalabas niya mula sa kamay ang isang parasite, habang isinalin dito ang layuning patayin ang ating bida na si Yeon. Napaisip naman si Yeon at malapit ng sumang-ayon, matapos sabihin ng Grand Elder na handa nitong ituro sa kanya ang Ten Divine Sword Technique. Pinag-iisipan naman ng ating bida ang susunod niyang hakbang, habang sinisimulan na ng parasite na lumapit kay Yeon. Ang parasite na ito ay ang Grade 5 Demonic Beast Centipede, na walang kulay at invisible kung saan kahit ang Martial King Realm ay hindi magagawang madetect ito. Ngunit iba si Yeon sa lahat, dahil agad na ipinaalam sa kanya ng system ang posibleng panganib na paparating. Tumatawa pa si Elder Han habang nasa isip na pumunta na sa impyerno si Yeon, upang pagsisihan ang kanyang mga kasalanan na walang iba kundi e-offend siya. Agad namang humarap sa likod si Yeon kasunod ang pagpapakawalan ng kapangyarihan, saad pa niya na may mga taong walang pagpapasensya sa mga bagay-bagay. Dinaklot ni Yeon ang centipede sa kasinabing, nilagay lang ni Elder Han ang kanyang sarili sa alanganin dahil sa kanyang ginawa. Gulat na natigilan naman ang matandang hindi na nagawa pang umimik o gumalaw sa kinatatayuan. Lalo na nang gamitin ni Yeon ang 20-fold attack speed, upang mabilis na makalapit sa kanyang harapan. Kasunod ng pagsakal ni Yeon sa leeg nito ang mauturidad na tanong kung ano ang nais gawin ng matanda. Nagpupumiglas na saad naman ni Elder Han na pambabastos ang ginawa ni Yeon sa isang elder, na maituturing na kalapastanganan sa Hoong Kaiyun sect. Hindi naman maiwasan ng iba pang elder ang magtaka, sa nakitang kilos ng ating bida laban kay Elder Han. Ngunit agad ipinaalam ni Yeon sa kanilang lahat, kung ilang beses na siyang sinubukang patayin ni Elder Han habang nagaganap ang iba't ibang competition. Mabilis namang itinanggi ni Elder Han ang mga paratang sa kasinabing wala siyang alam sa sinasabi ng ating bida. Ngunit habang hawak ang centipede saad ni Yeon na ang ganoong parasite ay babalik sa mother parasite, oras na mapakawalan ito kaya't tanong niya kung handa ba si Elder Han na patunayan ang pagka-inosenti. Puno ng galit na buwelo ng suntok ang matanda patungo sa ating bida, dahil nasa isip niyang madami pang kakaining bigas si Yeon upang mapatay siya. Ngunit nagkamali siya matapos nitong ilagan ang banta niyang atake, kasabay ang mabilis na pagtutok ng espada sa kanyang leeg. Seriusong saad ni Yeon na hindi mabuti para sa isang elder, ang pagkakaroon ng masamang imahe sa harapan ng disciple. Lalo namang bumagting ang tainga ni Elder Han kaya't pasiga na pinapatahimik si Yeon, kasunod ang pagpapalabas ng matutulis niyang armas sa mga kamay. Pagpipigil naman ng ibang mga elder sa kanya na pag-usapan ito ng maayos, at huwag nang gumawa pa ng malaking gulo o makipag-away. Malakas na aura ang pinakawalan ng matanda kasabay ng pagkapunit-punit ng kanyang damit, sa kagalit na ipinahayag ang saloobin laban sa aniyay arrogant at walang paggalang nating bida. Nung oras ding yun ipinahayag niya sa lahat ng nakakarinig, kung gaano kalaki ang kanyang ognanais na mapatalsik sa Kaiyun sect si Yeon.